Pwede ba nating sabihin sa ating katabi, nagagalak akong nakita ka ngayon. At mas nagagalak ako dahil naranasan ko muli ang kapayapaan. Sige po, i-declare natin, naranasan ko ang kapayapaan. Maliban na lang kung hindi nyo ngayon nararanasan, huwag nyong sabihin. Amen po ba? Sige po, sabihin natin, nagagalak ako dahil meron akong kapayapaan. Salamat aming dakilang Diyos sa mga oras na ito. Lord, wala kaming ibang itinataas kundi ang inyo pong pangalan. Salamat po sa biyaya mo. Kami po ay nandito ngayon. Marami po kaming dapat gawin. Marami kaming dapat unahin, Panginoon. Pero Lord, salamat po dahil inilagay niyo sa aming pong mga puso, sa aming pong mga isip, o Diyos, na ang pinakamahalaga sa lahat, O Diyos, ay hindi yung mga bagay, Lord, na kung saan pumipigil sa amin upang hindi ka sambahin. Kundi Lord, ang mahalaga ay Ikaw. Ang mahalaga, Panginoon, ay ang paglingkuran ka, sambahin ka, at mas lalo ka naming makilala. Salamat dahil sa mga oras na ito, ikayo, Panginoon, naniniwala kami, kayong naglagay, kayong nagdala, Panginoon, sa amin sa lugar na ito upang patuloy ka naming makilala. Patuloy ka naming sambahin at patuloy, Lord, na maranasan namin ang mga pagpapalang spiritual na nais niyo pong iparanas sa bawat isa po sa amin. Lord, empty us, O God. And may the Holy Spirit, Lord, we welcome, we acknowledge the work of the Holy Spirit through the message that we are about to receive, aming dakilang Diyos. Help us, Lord, to be ready. Help us to be open. Help us to be teachable, Father God, of the message that you have prepared for us. Empty us, Lord, ang sisidlan, the vessel. Punuin niyo ito, Panginoon, ng inyong mga salita. At hayaan niyo, Panginoon, na ito po ay maging buhay, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pong mga gawa na kung saan makikita sa mga susunod na araw ng aming pong mga buhay. Salamat po, aming dakilang Diyos. Purihin ka sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Sige po, palapakan natin si Lord. Are you excited? Alam niyo po, this morning, we have a very light word discussions ng aking mahal na asawa. And I would like to share. Ang sabi niya, are you ready? Sabi ko, habang inaayos ko yung PowerPoint, sabi niya, are you ready? Sabi ko, anong ibig mong sabihin? Sabi niya, kasi mahilig mag-meditate yan eh. Tinitignan niya yung mga situation sa church, yung mga tao, minsan i-mention niya yung pangalan sa akin. Alam mo si ganito, alam mo si ganon, alam mo si MJ, no? Alam mo si Rufo, alam mo, napaka-observant niya. Alam mo si Mars. Sabi ko, napapaisip ako, no? Kaya magandang magkaroon tayo ng mga partners sa buhay kasi they are really a blessing to us, no? They are really a blessing to us. Hindi ibig sabihin na wala kang partner, di ka pinagpala. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, pag dumating yung point na yon na tayo ay binigyan ng mga partner ni Lord, let us be thankful to God kasi they are really a big, big blessing to us. Mga tatay, of course, ganun din sa mga nanay. Sabi niya sa akin, are you ready? Sabi ko, for what? Naalala mo ang declaration natin for 2026, magkakaroon po tayo ng harvest. Amen ba? Ang declaration natin, mag-harvest tayo ng mga kaluluwa. Ibig sabihin, mga kaluluwa na kung saan unang-una ay nangangailangan ng kaligtasan. Pangalawa, mga kaluluwa na nangangailangan ng kapahingahan. Amen po ba? Okay, makinig kayo mabuti kasi mamaya, pag hindi nun nakasito, sayang.
Okay? Pangatlo, mga kaluluwa na kung saan nangangailangan ng revival. Nakanyo ba? So yung harvest na yon, nakita ko kasi ako po nakafocus lang ako sa mga mga alam niyo yun, yung mga tao na kung saan they believe in Christ but they don't want to obey Christ. Sabi ko, ito yung mga kailangan nating sagipin. Pero yung sa pag-uusap namin ng asawa, sabi niya, harvest eh. So yung mga iba dyan, maayos, class A, di ba? Yung mga iba dyan, class B. Yung mga dyan, mga bulok. Aray. Aray ba? Di ba may mga pag nag-aani tayo, hindi naman lahat maayos. Di ba may mga iba talagang tayo. Eto. Reject. Diyan ka lang. Baka mamaya may mga ilangan ibibigay kita. Diba? Yung mga iba eto first class ito. Wow, eto maganda ito. Dito ka, mamahalin ka. Premium ka. Tama ba? Yung mga iba naman, eto, nako, hindi to. Pero alam niyo po, itinama ako ng Panginoon sa mga kaisipan na yan. Itinama ako. And I was really rebuked na meron akong ganong klaseng kaisipan. And napahiya po ako. Sabi ng Panginoon, those things, etong mga ito ay ibinigay ko sa iyo. Disregards of their faces. Kung anong baho meron sila, kung anong itsura meron sila, kung anong klaseng tao sila. Nakita niyo po, di ba? Minsan ang church ganun eh. Minsan ganun tayo eh. Tama ba? Ang nakikita natin yung itsura. Hindi natin nakikita na yung mga bulok na tao, mga bulok na prutas na ito, meron silang buto sa loob. Nakita niyo ba? Meron silang buto sa loob na kailangang makita natin na kapag itong mga butong ito ay inayos natin, itinanim, ay pwede silang magbunga ng mas higit pa sa kanila. Nakita niyo ba? Nakita niyo po? And once upon a time, ganun tayo mga bulok tayo. Wala namang maayos sa atin. Lahat tayo ay mga bulok sa paningin ng Diyos. Lahat tayo ay mga sira. Lahat tayo ay mga walang kwenta. Pero salamat sa Panginoon kasi sa biyaya niya, sa grasya niya, inayos niya tayong lahat at patuloy na inaayos sa biyaya ng Diyos. Amen po ba? Ayan po ang ating pag-uusapan sa oras na ito. Sabi, are you excited? Lahat tayo mga dating bumagsak, lahat tayo galing sa pagkabagsak, lahat tayo ay galing sa isang hindi matinong buhay, hindi maayos na buhay. Pero salamat sa Panginoon, inalaw niya na tayo ay bumagsak at patuloy na inaalaw ni Lord na tayo ay babagsak dahil gusto niyang magkaroon tayo ng panibagong buhay. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng panibagong pagkatao. Amen po ba? Okay, tignan niyo po Maybe, I don't know kung ilang taon na, 5 years ago, imagine that, sino kayo? Ano yung pagkatao ninyo? Ibig sabihin, ano yung character ninyo? Di ba? Yung iba sa atin, magagalitin. Di ba? Yung iba sa atin, masungit. Ang tingin ko dati kay Len, napakasungit ng malditang ito. Di ba? Pero ngayon, napakabait pala niya. No? At merong napakagwapong asawa. Amen ba? Okay. That was 5 years ago. Hindi, ang ibig kong sabihin, ganun siya. Hindi ikaw, siya. 5 years ago, ganun ganun siya. Di ba? Noong una, 5 years ago, padalaw-dalaw lang dito si Sir Marnelli. Pasama-sama kay Brother Rufo. No? Ang gusto niya, pasyal-pasyal lang. Kami naman, hinayaan lang namin kasi bakasyonista eh. Di ba? Sabi ko, taong ito, niya. Di ba? Okay, ngayon, nandito na, nagpe-praise the Lord na. Hallelujah, tas natin mga kamay. Nagpapaawit na. And nakita natin sige, palapakan natin si Lord. Nakita natin yung biyaya ng Panginoon sa part na yan. Ano yung gusto niyo makita ano yung gusto kong makita ninyo sa part na yan, na kinikwento ni Pastor? Alam niyo po, hindi sayang yung mga nakaraan. Sapagkat yun ay proseso ng Diyos upang tayo ay mas maging maayos. Mas maayos ka na ngayon. Amen po ba? Mas maayos ka na ngayon. Sa biyaya ng ating dakilang Diyos. Okay, yan yung titignan natin ngayon. Okay, itong series na ito, sabi ko nga kay Andrew kanina, Lord, pakinggan mo mabuti kasi mas makakatulong pa ito
you are the last na kung saan magbabahagi this coming Sunday. So from fall to rise, ang topic natin for today, itong hapon na ito, ang sabi dito, sustained by grace. Amen po ba? Excited ba kayo? Sabihin nga natin, sustained by grace. Pero alam niyo po, itong grasyang ito, maraming nang aabuso. Kaya kailangan nating itama. Ano ba yung standard ng Bible pagdating sa grasya? Amen po ba? Now, ang topic natin ay matatagpuan, ang passage natin matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 15, verse 9 to 10. Mabilisan lang ito. Ayaw ko kayo magutom. Naku, may ganun na si pastor. Alam ko naman kilala nyo ako. Okay. Sabi dito, sabay-sabay tayong basahin. Basahin natin ito sabay-sabay. Ready, go. For I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not without effect. No. I worked harder than all of them. Yet not I, but the grace of God that was with me. Ilang taon na kayo nagtatrabaho sa Korea? I mean, mga EPS. Yung mga EPS. Lahat tayo. Lahat naman tayo pumunta dito para magtrabaho. Tama ba? Sa atin dito, mga 5 years, 7 years, mga iba sincere na, 10 years, yung mga iba hanggang ngayon nandito pa rin, tapos na yung pagka-sincere nila, tatrabaho pa rin, di ba? Mga iba dito, 10 years na, 15 years, and counting. Mga iba dito, nakapag-asawa na dito, di ba? Nagkaroon na ng anak. No. And you're doing your best, ginagawa natin yung best natin. Amen po ba? Masasabi ba ninyo na tagumpay na kayo ngayon? In those years, 5 years, 10 years, masasabi ba natin na very successful na tayo? Sino dito yung magtataas ng kamay? Pastor, 10 years na ako dito, I can say, I am so successful in life. Ba't tayo nyo magtaas ng kamay? Wala pa ba? Makikita natin mamaya. Sabi dito, every victory we enjoy, every breakthrough we step into, every rising moment in our life, naniniwala ako hindi dahil sa lakas natin, hindi dahil sa talino natin, o hindi dahil sa kabaitan na meron ka. Amen po ba? Naniniwala ko that it is because of the grace that sustain us daily. Naka nyo pa? Kaya tama, hindi kayo nagtaas ng kamay. Alam nyo po, wala tayong may pagyayabang sa Panginoon. Na kahit sabihin natin matagal na tayo sa Korea, marami na tayong na-invest, marami na tayong pera sa bangko, laki na ng pinagbabago ko, pastor. May mga ganun eh. Nagbago na ako, pastor. Alam nyo po yung mga ganun? Hindi pa nagbago yun. May kayabangan pa rin eh. Amen po ba? Amen po ba? Pero alam nyo po ba, kilala tayo ng Panginoon. Isa sa mga nakita ko, no, bilang pastor in the ministry for 11 years dito sa Korea and 4 years doon sa Pilipinas. At the age of 16, nag-start po akong humawak ng ministry. And officially was able to handle church at the age of 19. Na kung saan ang mga miyembro ko ay mga matatanda. Ay, sorry, wala nang matatanda dito, mga ano naman. Ang sabi ko, Lord, salamat po kasi sa biyaya mo, lahat ng mga bagay na yon na pagtagumpayan ko. Now, hindi ko sinasabi na dahil matagal na ako sa ministry, ay mas ahead na ako sa inyo. Mas marami akong alam sa inyo. Gusto kong itama yung ganong kaisipan na dahil sobrang tagal na tayo sa ministry, mas marami tayong alam. Mas magaling ako sa iyo.
mas magaling siya. Amen po ba? Amen po ba? Now, ang gusto natin makita dito, we are all on the process. Inaayos ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na matagal ka na naglilingkod, mas maayos ka kaysa sa Kanya. Amen po ba? Gusto natin makita dito, it is by the grace of God, kaya ganyan ka ngayon, kaya ganun ka, kaya meron kang ganyan ngayon, it is by the grace of God. Grasya ng Panginoon. Amen po ba? In every victory, naniniwala po ako na sa lahat ng mga breakthroughs, sa lahat ng mga pagtaas, ibig sabihin sa lahat ng pag-aayos, sa lahat ng pagbibigay sa atin ng Panginoon ng mga opportunities, no? Binibigyan tayo ng magandang trabaho, inaayos ng Panginoon ang ating mga finances, inaayos ng Panginoon ang ating character, inaayos ng Panginoon ang ating relationships with our family, with other people. Lahat ng mga magagandang bagay ng yan, it is because of the grace of God. Amen po ba? Meron pong itong itong isa sa mga character dito sa Bible na ito sa Corinthians, ang sumulat. Ang sinasabi niya dito, dating isang persecutor, naging isang apostle, ginamit ng Panginoon sa madaling salita. Pero alam niyo po yung declaration niya, yung sinasabi niya dito, by the grace of God, I am what I am. Amen po ba? In fact, mayroon dalawang litrato dito na kung titignan po ninyo, pwede siyang magyabang kasi pinatawad siya ng Panginoon. Tama po ba? Pwede siyang magyabang kasi inihahon siya. No? Binago siya. Ganun na nga lang para mas madali. Binago siya ng Panginoon. Pwede niyang sabihin, okay, maniwala na kayo sa akin, isa na akong apostol. Isa na akong binago ng Panginoon. So, you don't have any choice. Pag pumunta ako dyan, maniniwala kayo sa akin kasi binago na ako ng Panginoon. Pwede niyang sabihin yon. Amen po ba? Amen po ba? Meron siyang, pwede niyang gawin yung mga bagay na yon. Pero alam niyo po, ang nakita niya dito, despite of being an apostle of the Lord Jesus Christ, ang sabi niya dito, by the grace of God, nandito ako sa harapan ninyo ngayon. Pag sinabing by the grace of God, you don't deserve it. Tama ba? Hindi ka karapat-dapat para diyan. Okay, naintindihan niyo po. Ganun ang ibig sabihin ng grace. Grace, ibig sabihin, it was given to us freely na kung saan hindi ka dapat diyan. Ang sabi sa Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Anong klaseng kamatayan? Di ba? Dalawang klaseng kamatayan. Of course, mamamatay ka muna physically para maranasan mo yung eternal death. Tama ba? Yung walang hanggang kamatayan doon sa impyerno. Maliban na lang kung hindi ka naniniwala sa impyerno. May mga ganong katuruan na ngayon. Walang impyerno. Di ba? Walang impyerno, wag kayo maniwala. Haka-haka lang 'yan ng mga gawang katang isip lang 'yan. So, we don't need to preach the gospel anymore. Wala pa ring impyerno eh. Tama ba? Okay, wag kayo malilito ha. Okay, may mga ganitong ipinapasok po tayo sa mga sermons, no. Kasi we need to be awakened that the world, yung mga preachers, mga nagtuturo ng salita ng Panginoon, minsan may pagtitwist. Wala nang impyerno, di ba? Hindi mo na kailangang humingi ng tawad. Kasi nga by the grace of God, hindi mo na kailangan. Pinatawad na tayo ng Panginoon, so you don't need to go, kneel down and pray. Pinatawad ka na ng Panginoon. So ibig mong sabihin, patuloy tayo maggagawa ng kasalanan. Okay, balik tayo sa topic natin. Ang sabi dito, by the grace of God, I am what I am. So anong ibig sabihin nito mga kapatid? Anong ibig sabihin ni Paul dito? Kung mapapansin niyo po, siya ay naging isang apostol. Bago siya maging apostol, siya ay naging isang persecutor. Sabihin nga natin, persecutor. Ibig sabihin siya yung tagapagpahirap. Meron siyang authority to go and look for the believers. Ibig sabihin yung mga followers ni Jesus Christ. Meron siyang authority. Titulado siyang pumunta sa mga lugar upang huliin
yung mga tao during that time. Amen po ba? And then later on, na-born again siya. Parang ikaw, later on, na-born again, di ba? Sabi mo sa tabi mo, born again ka na ba? Ang pagiging born again, hindi yan isang titulo or hindi yan isang salita na kung saan relihiyon. Ito ay isang relasyon. Tama po ba? Isang encounter na kung saan ang nag-initiate walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Tama po ba? Okay, yung pagtanggap mo sa Kanya, hindi mo initiative yan. Okay, magugulat ako kung ngayon nyo lang napakinggan yan. Alam nyo po ba na yan ay initiative ng Diyos? Sa pasimula pa lang, makikita na po natin dahil sa sukdulang kasalanan ng tao, anong nangyari? Nahabag ang Diyos. Hindi na pwede yung magkatay ka ng tupa, ng manok, ng baboy. Walang baboy. Bawal yon. Okay, magkatay ka and then you go to the priest and burn it as what? Para mapatawad ka sa iyong mga kasalanan. Hindi na uubra yun. Kaya nakita ng Panginoon, sukdulan na yung kasalanan ng tao. Kaya nag-decide ang Diyos na pababain ang kanyang kay sa isang anak. At sa tulong ng banal na Espiritu, amen po ba? Patuloy nating inuunawa yung mga bagay na ito. Amen po ba? Amen. So, ganun po yung nangyari. Okay? So, itong sinasabi ni Pablo dito ay isang bagay na nagpapatunay na kung saan totoo yung kanyang pagpapakumbaba. Ipinapakita niya that he is once upon a time in his life isang makasalanan at sinasabi niya kahit na tinawag na ako ng Panginoon bilang isang apostol, wala akong maipagmamalaki sa inyo. Because I am what I am because of the grace of God. Sabi mo sa katabi mo, kung anong meron ka ngayon, it is because of the grace of God. Nandito ka sa Korea ngayon because of the grace of God. Tama po ba? Nandito ka sa church ngayon because of the grace of God. Pwede ka naman nandun sa ospital. Pwede ka naman nandun sa sementeryo. Tama po ba? Pwede ka naman nandun sa galaan. Pero salamat sa Panginoon, buhay ka pa rin hanggang ngayon. At patuloy na binubuhay at inaayos ng Diyos upang pagdating ng time, makita ng mga tao that the Lord whom you are serving is alive. Amen po ba? Sa mga leaders, tayong lahat na nandito ngayon, I do believe, kahit na wala pong mga titles, lahat tayo dito, once you have the message, once you receive the gospel, leader ka na eh. Amen po ba? Naniniwala ba kayo doon? Now once you receive the gospel, yun yung time na naging leader ka na. Marami lang ibig sabihin ng pagiging leader, mga kapatid. Pero sa perspective ng Diyos, ibinigay sa iyo yung responsibility. Ibinigay niyo yung gospel. And the Lord is expecting us to be a leader. Ibig sabihin, humayo ka, tumingin ka ng mga tao, maghanap ka ng mga tao, mag-pray ka ng mga tao so that you can share the gospel to them and lead them to Christ. Hindi ba isang uri ng pagiging leader yon? Na tanungin natin yung sarili natin, nagagawa ba natin yung sinasabi ng Panginoon? Nagagawa na ba natin yung trabaho natin na ini-expect ni Lord na gawin po natin? Don't expect the church to grow, na dumami tayo kapag wala po tayong pusong mapaglingkod. Ibig sabihin, huwag mong hayaan, huwag mong ini-expect na dumami tayo dito sa church kung wala naman tayong pusong willing to go out, to be a blessing to others. Hindi naman kailangan laging church yung sabihin natin sa sabi ko nga sa mga kina Rino, yung mga nakausap ko last time. Huwag niyong gulatin yung mga tao na church agad yung sasabihin ninyo. Amen po ba? You make relationship. Okay na yung kape. Umupo kayo sa isang gilid. Pag-usapan ninyo yung trabaho ninyo. Diba? How the Lord is so amazing na sustain ninyo yung winter. Yung mga iba, walang mga heater.
Di ba? Yung mga iba, walang mga aircon. Naalala ko si Jojo, buong winter season, walang heater. Ang heater niya lang yung likod niya. Imagine that. Amen po ba? Pero he was able to come. He was able to, to be a blessing to the family, to the church. Amen po ba? Amen? Yung mga iba dito, may mga testimony na rin. Matagal na dapat patay sila dahil dapat na-suffocate na sila. Pero salamat sa Panginoon dahil ano po, hanggang ngayon buhay pa rin sila. Napakinggan nyo ba yung testimony ni Carla sa kanya, si Jumar? Pwede naman yung hangin papunta dun sa kanila, pero bakit opposite? Di ba? Nasunog kasi yung company nila. Amen po ba? Now, sa ating po mga leaders, we must be reminded, hindi dahil leader tayo, mas maayos tayo, o mas magaling tayo sa iba. Ulitin ko, hindi natin deserve maging isang leader. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, nakakapaglingkod po tayo ngayon. Amen po ba? Sa ating lahat ng mga binago ng Diyos, hindi dahil nagsisimba tayo, tinaguri ang born-again Christian, mas pinagpala tayo at sila hindi. Hindi ibig sabihin, mas pinagpala tayo at sila ay hindi. Ito ay isang maling kaisipan na kailangan po nating ituwid. Binago at ginagamit tayo ng Diyos dahil sa grasya niya. Dahil gusto niyang ipakita sa mga tao that despite of who we are, He can change us and be a blessing to others. Wala tayong may pagyayabang. Lahat ng mga magagandang bagay sa buhay natin ay dahil sa biyaya ng Diyos. Pwede ba nating sabihin sa Kanya, Lord, salamat po sa biyaya mo. Meron pong 3 bagay na kailangang malaman natin sa mga oras na ito. Yung unang bagay, when it comes to grace, alam niyo po, bago tayo pumunta doon, ang grace sa panahon natin ngayon, may mga ibang mga katuruan. Na ang grace is something that was given to us so that we can enjoy the life that we have. Nang sa ganon, later on, kasi meron pong kasabihan, enjoy mo na, sa langit wala ng beer. Natatawa kayo, di ba? Ganun na tayo dati eh. Kaya dapat i-enjoy mo na yung buhay mo dito. Anong connection mga kapatid? Ang pagkakaintindi kasi nila, after ng church, may mga ganun po tayong mga nakikita. After ng church, ang preaching ni pastor, pagbabago, righteousness. Pero after ng church, lumalabas, nagiinuman, nagbibisyo. Amen po ba? Alam ko yan, ganun ako dati eh. Pero sabi ng Panginoon dito, the grace that was given to you is that for you to understand that God wants you to change through the Holy Spirit. Ang ibig sabihin ng Panginoon, yung grace na yan was given to us so that we will realize that He loves us so much. Minsan kasi ang tingin natin sa Panginoon, parang tatay na bawal lahat. Di ba? Tingin natin sa Panginoon na sobrang stricto naman ng Diyos ninyo. Paminsan-minsan na nga lang kaming magkaroon ng happy-happy, ayaw pa ninyo. Tama po ba? May nasasaktan ba dito? Buti nga sa inyo. Ibig sabihin, mahal tayo ng Panginoon. Amen po ba? Mahal tayo ni Lord. Sabi mo sa Kanya, mahal ka ni Lord. Kaya itinatama ka niya. Wala tayong may pagyayabang sa Panginoon. Kaya nga, yung grace na yan, unang-una, pag dumating yung time na sobrang hirap na po tayo, hindi natin maintindihan yung kalooban ng Panginoon, sobrang daming problema, sobrang down ka, sobrang lungkot mo, ang dami mong pinagdaraanan.
I would like to tell you three things. God's grace is enough. Okay? Sapat na ang biyaya ng Panginoon. Sapat na ang grasya ng Panginoon. The first one that I would like to say, grace lifts us beyond our past. Okay? Sabi nyo nga, grace lifts us beyond our past. Nalala nyo yung introduction natin kanina, inalala natin yung nakaraan natin. Okay, sabi mo sa tabi mo, kung ano man yung nakaraan mo, past is past. Kailangan mo nang makalaya dyan. Okay? Kailangan mo nang makalayas sa nakaraan. Okay? Sabi mo sa kanya, pinatawad ka na ng Panginoon. At ang pangako niya, aayusin ka niya. Ang pangako niya, gagamitin ka niya. Ang pangako niya, pagpapalain ka niya. Anong klaseng pagpapala? Hindi ko alam. Sabi ng Panginoon, bastang sabi ni Lord, pagpapalain ka niya. Pero alam niyo po, yung sinasabi ko sa inyo ngayon, ginawa ni Lord sa buhay ko. Kahapon, pinag-usapan namin doon sa pinuntahan namin. They're talking about sino daw si Pastor Chris bago naging isang pastor. Sabi ko, tanungin niyo yung asawa ko, masalam niya. Kasi nag-aaral pa lang ako ng Bible school, kasama ko na yan. Magkasama kami sa krimen ng mga ano. Sabi ko, Lord, salamat po kasi in-remind niyo po ako many years ago kung sino ako. At alam niyo po, isa sa mga nakita ko po dito, because of the grace of God. Sa mga panahon na kung saan ipinapaalala sa akin ng kaaway who I am before, ipinapaalala sa akin ng Panginoon that who are you before? I mean, who are you now? And compare it kung papaano kita binago. In 1 Corinthians chapter 15, makikita natin dito yung statement ni Paul. Ang sabi niya, for I am the least of the apostles. For I am the least of the apostles. Ibig sabihin, in fact, wala naman talagang sa biyaya lang ng Panginoon. Si Pablo, wala namang mga personal encounter talaga na kagaya ng mga ibang apostol na talagang face-to-face nakita nila si Jesus. Tama ba? Wala eh. Pero nakita niya na pinagpala pa rin siya ng Panginoon that despite of who he is, isang mamamatay tao, pero ginamit pa rin siya ng Panginoon. Pero nung time na kung saan ginamit na siya ng Panginoon, ang tingin niya pa rin sa sarili niya ay hindi special. No? I'm not special. Pare-parehas lang tayo dito. Pero yung kung ano ako ngayon, yun yung isinisigaw niya. But by the grace of God, I am what I am. Paul did not deny his past. Hindi niya man sinasabi na mabuti siya noon. In fact, sinasabi niya, napaka-open niya. But, he did not allow it to define him either in serving God. Amen po ba? Hindi niya hinayaan na yung mga nakaraan niya ang magdikta sa kanya sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi niya inayaan yun. Bakit napakahalaga ng part na ito? Leaders, makinig po kayo. Darating yung time, pag nasa kalagitnaan na kayo, or darating yung time kapag hinog na kayo sa paglilingkod, ipapaalala sa iyo ng kaaway kung sino ka dati. Maniwala po kayo. Many times, ginawa ng kaaway sa akin yan. Darating yung time kapag hinog ka na sa pagmimisyon. Darating yung time kapag hinog ka na sa paglilingkod. Darating yung time kapag hinog ka na sa pagbigay mo ng buhay mo sa Panginoon. Ibig sabihin, you are ready to give everything to God. Ipapaalala sa iyo ng kaaway kung sino ka at kung ano yung mga ginawa mo. Pero ito yung pinaka dapat nating alalahanin. Ipaalala rin natin sa Kanya that we are already forgiven. Sabi mo sa katabi mo, sinelyuhan ka na ng Diyos. Without the seal, oh my goodness,
hindi mo kakayanin. Amen po ba? Kaya pag dumating yung time na nalulungkot ka, tapikin mo yung sarili mo. Wala namang ibang tatapik dyan eh. Dalawa lang kayo ng kaibigan mong si Carl sa company. Minsan nandun pa yan sa ibang bigla ka nalungkot. O, tapikin mo isa. Amen po ba? And then you go back to God. Balikan mo ang mga pangako ng Panginoon. Pag dumating yung time na iniremind ka, ulitin ko, ng kaaway mo, remind that you are already forgiven. Huwag nating hayaan. Ang sabi diyan, grace sometimes or most of the times overrides history. Grace breaks shame. Amen po ba? Grace rewrites history. Our identity, yung grasya ng Panginoon, kapag naranasan mo yan, nagkakaroon ng breakthrough. At yung breakthrough na yan, ay isang kwento na ginagawa ng Diyos for Him to be known to others. Amen po ba? Yung kwento ng buhay mo, pag binago ka ng Panginoon, nagiging pagpapala sa iba. At ayaw ng kaaway na mangyari yan. Yung testimony mo, ayaw malaman ng iba. Ayaw ng kaaway na malaman ng iba. Amen po ba? Yung kasalanan, kahapon nagkaroon po kami ng meeting with the pastors doon sa Ansan. We talk about grace. We talk about asking forgiveness. And merong isang pastor, sabi niya, how do you define forgiveness? Okay, ito pa yung isang tanong niya. Kailan ka pinatawad ng Diyos? Noong lumapit ka ba sa Kanya? Or noong sinabi niyang, I will offer my life for you and willing to die on the cross so that every sins will be forgiven. Tanungin natin sa sarili natin, kailan ba tayo pinatawad ng Panginoon? Kailan? Noong nagsisi ba tayo or noong namatay si Jesus Christ sa ating mga kasalanan? Okay? Alam niyo po, minsan confused tayo sa part na yan. Lahat po tayo pinatawad na ng Diyos. Amen po ba? Lahat tayo ay pinatawad na ng Panginoon. And in our part, we need to recognize that. Amen po ba? Kailangan i-recognize natin yan sa pamamagitan ng paglapit sa Kanya at paghingi ng tawad. Pero yung puso ng Panginoon, noong ibinigay niya si Jesus Christ sa atin, yun yung time na kung saan nung namatay si Jesus, lahat po tayo ay pinatawad na ng Diyos. Para sa ating lahat yun. Whether you like it or not, lumapit ka man sa Kanya or hindi, yung pagkamatay ni Jesus sa krus ay para sa iyo yun. Para sa ating lahat yun. Pero marami mga tao mas pinipiling hindi tanggapin. Marami mga tao mas pinipiling lumayo. Why? Ang sabi sa Bible, makipot kasi ang patungo sa langit. Yung daan papunta sa langit, napakakipot niyan. Pero yung daan papunta sa impyerno, napakalawak niyan. Aray ko. Ayaw talaga. Amen po ba? Amen. Now, in Acts chapter 17, verse 30, ang sabi dito, in the past, God overlooked such ignorance. Ang ganda nito mga kapatid. Ang sabi doon, but now, He commands all people everywhere to repent. Sabi nga natin, repent. Noong una pa lang, pinatawad na tayo ng Panginoon. Yes, I already forgiven you. Pero hindi ibig sabihin na hindi kayo lalapit sa akin. Okay? May mga tao kasi, ganun yung pagkakaintindi nila sa grace. Okay, babalikan natin. Okay, sabi ni Lord, ang pagkamatay ni Jesus Christ ay para sa ating lahat. Okay? So, libre yun. O bakit sinasabi pa ng church na kailangan nating ayusin ang mga buhay natin?
Bakit sinasabi pa ng church na kailangan nating humingi ng tawad? Naka niyo pa? Bakit sinasabi pa ng church na ganito, ng ganon? Hindi na yan. Amen po ba? Nakita niyo po yung panluloko ng kaaway. Yes, it was given to us. The salvation was given to us freely. Pero hindi ibig sabihin na wala kang gagawin. Anong ibig sabihin nun? You have, dali-dali na nga lumapit ka sa Kanya Tama po ba? You repent. Ano bang ibig sabihin nun? I-acknowledge mo yung mga kasalanan mo. You are a sinner. Sa makasalanan, i-acknowledge mo and then you come to Him, ask forgiveness. Ang sabi niya, patatawarin niya tayo. Hindi niyang patatawarin, kakalimutan lahat ng ating mga kasalanan. Lilinisin niya tayo ang ating buhay. Amen po ba? Yun yung sinabi ng Panginoon. Pero ito yung gustong burahin ng kaaway. Amen po ba? In the past, God overlooked such ignorance. Mga ignorante tayo. And sabi niya, He command all people everywhere to repent. Meron pa ring paglapit, paghingi ng tawad. Amen po ba? Marami ang hindi na-experience yung totoong kapangyarihan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Why? Because there is no pure repentance. Sabi nga natin, pure repentance. Ang totoong paghingi ng tawad, inaayawan ang kasalanan. Amen po ba? Nilalayuan ang kasalanan. Problema minsan hindi natin alam ang kasalanan at kabutihan. Ibig sabihin, ito kasi, totoo naman ito, ginagawa na ng lahat, kahit sa church yan. Gagawin na rin natin. Minsan ginagawa nating normal ang isang abnormal. Hindi lahat, hindi ibig sabihin na ginagawa ng karamihan tama. Amen po ba? Amen. Ayaw ko maging specific dito, baka maraming masaktan. Mamaya mag-usap tayo. Amen po ba? Amen. Amen. Pasensya na po kayo, pero kailangan nating i-preach ang katotohanan. Ang sabi niya dito, you have to repent. Ibig sabihin, kapag humingi ka ng tawad, naintindihan mo that God is against sin. Amen po ba? Ibig sabihin, huwag mong gagawin kung ano yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Ibig mong sabihin, Pastor, pag nakagawa ko ng pagkakamali, ayaw na ako ng Panginoon, babalik tayo sa grace. Nakanya? Babalik tayo sa grace. Alalahanin nyo, hindi pa judge si Lord. So ibig sabihin, pag nagkamali tayo, bumagsak tayo, bangon! And meron po tayong church. Kaya nandito po tayo sa church ngayon because ang church should not be a place of condemnation. A church should be a place of healing. Amen po ba? A church should be a place of love. A church should be a place of forgiveness. Yan ang puso ng Diyos. Amen po ba? May pagtatama, may pag-aayos, at kapag ito na i-apply natin, I assure you, magkakaroon po tayo ng kapayapaan at patuloy na pagpapalain ng Diyos. Amen po ba? Amen. Can we give the Lord the big hands? So pag dumating yung time, ulitin ko, na tayo po ay may mga pagbagsak, nakagawa tayo ng pagkakamali, huwag kayong mag-alala mga kapatid. Ang kamay ng Diyos, ang puso ng Diyos is willing to accept you once again. Hindi pa siya judge, siya po ay hindi pa siya judge, siya po ay Savior pa rin hanggang sa panahon natin ngayon. And you are always welcome to come before Him. The second one, grace strengthens what we cannot sustain. Sabihin mo nga sa katabi mo, pag hindi mo na kaya, lumapit ka. Lumapit ka sa Panginoon. 1 Corinthians chapter 12 verse 9. Sabi doon, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. All your weaknesses, alam ng Panginoon yan. Ako, alam ni Lord yung weakness ko. Diba? Alam niya. Marahil hindi nyo alam. Alam ng asawa ko. Pero kahit hindi nyo alam, alam ng Panginoon yung mga weaknesses ko. Marami akong mga kabulukan sa buhay na patuloy na inaayos ni Lord. Maybe, I don't know, sa part po ninyo, meron din. Minsan, may mga disobedient heart tayo. Pag narinig natin yung word of God, parang, si Pastor, pinapatamaan ako. Kailangan nating ayusin yan.
you will not grow. Kahit saang church ka pumunta, pag merong ganyang spirito ka, hindi ka lalago. Amen po ba? Alam niyo po, lumago po ako. Ganyan din ako noon. Galit na galit ako sa mga pastor na nagpipreach patungkol sa pero dumating yung time nung na-born again tayo, naging pastor. Of course, hindi na. Hindi na. Amen po ba? Dumating yung time na yon. Alam niyo po ang hindi na siya sikreto, sikretong hindi na sikreto. Pag tayo natamaan ng Word of God, yung pagpipreach ni pastor, disregard kung ano man yung intention ng taong yan. Disregard kung ano man yung intention ng leader mo. Take it. Take it. Sabihin mo sa sarili mo sa Panginoon, Lord, meron kang itinuturo sa akin. Salamat po. Masakit, pero ipapanalangin ko na maging maayos ang puso ko. Huwag mong isipin yung tao yun. Madidisappoint ka sa mukha pa lang. Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? Tutulog na kayo kaya pinapatawa ko kayo. Amen po ba? Isipin mo, the Lord is telling you something that will benefit you, not only in the current situation, but even in the future. Tinuturuan ka ng Panginoon. Amen po ba? So kung ano man yung words, take it, Lord, masakit. Pero naniniwala po ako na merong kang mensahe para sa kaibubuti ko. Amen po ba? Amen? Palapakan natin si Lord. The strength of God. Pag dumating man yung time, may mga pride po tayo sa buhay, pero I warn you, pag dumating yung time, I'm telling you this, na pag bumagsak po tayo dahil sa mga kapalaluhan natin sa buhay, ang sabi ng Panginoon, my grace is enough. I can strengthen you once more and make your life noble again. Amen po ba? Amen. Ang sabi diyan, God does not choose the strong people. He strengthened the chosen. And I do believe that every one of us right now was chosen by God. Pinili tayo ng Panginoon. Amen po ba? Naniniwala ka ba na pinili ka ni Lord? Out of millions, pinili ka ng Panginoon upang paglingkuran siya. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. Kahit ganyan yung mukha mo. Kahit ganyan ka. Amen po ba? Pinili ka. Disregards of your color. Disregard of your face, of your past, of who you are. Sinasabi ng Panginoon, pinili kita. And you are a very special person in my heart. Napaka-sweet ni Lord. Amen po ba? Amen po ba? Palapakan natin si Lord. When you feel like quitting sa ating lahat, gusto ko pong sabihin sa inyo ito. Grace keeps you standing. I know, dumarating yung time na napapagod tayo. Parang ayaw na nating tumuloy sa pagiging Kristiyano. Kasi sa church na yan, puro na lang condemnation, puro na lang ako yung nakikita, puro na lang ako yung pinag-uusapan. Sa church na yan, puro na lang ako yung inuutusan. Diba? Sa church na yan, may favoritism si pastor. Diba? I would like to tell you, kapag dumating yung time na magki-quit na kayo, alalahanin niyo po yung sinabi ko. Malawak, makapangyarihan ang grasya ng Panginoon upang tayo po ay bigyan muli ng pangalawang pagkakataon upang tumayo at lumaban. At sa pagkakataong ito, sa pangalawang pagkakataon ng inyong paglaban, hindi ka na nag-iisa. Kasama mo ang ating Diyos Ama. Amen po ba? Amen? Salamat po, dakilang Diyos. Kasama ka namin araw-araw. Meron pong isang tatay. Actually, ang tagal kong minemorize itong kwentong ito. Hopefully, maikwento ko sa iyo. Ang ganda niya. Okay. Isang kwento ng isang pastor at hihiramin ko ito. Kung kilala niyo si pastor, hindi ko alam kung pastor siya o pari. Si Aaron Gugma. Sabi niya, ng isang kwento, Gugna, no? Meron pong isang magtatay
at silang dalawa na lang ang nabubuhay sa kanilang tahanan. Sobrang special sa kanya yung anak niya, isang lalaki. Meron silang rules sa loob ng bahay to protect the relationship and to protect the child. Etong lalaking ito, itong anak niyang ito ay lumaking medyo matigas ang ulo. Okay? At lumaki na kung saan hindi naging mahigpit yung kanyang tatay. Ang rules nila, pag dumating yung time na gusto niyang lumabas, kailangan niyang magpaalam at dapat pag umalis siya, babalik siya ng bahay bago mag-alas 12. At kapag lumampas doon sa oras na yon, sabi niya, Naka, punta ka dito. Okay, papayagan kita. Okay, mayroon pong nag-invite sa kanya. Tay, nag-invite po yung mga kaibigan ko. Magkakaroon po kami ng get-together. Magkakaroon lang po ng disco. Sasayaw-sayaw kami. Sino nakaranas dito? Huwag kayo mahiya, taas nyo kamay nyo. Diba? Diba? So, magkakaroon kami ng get-together at magdi-disco kami. At doon, konting inuman, happy-happy. So, sabi ng tatay niya, okay, sige anak ha, papayagan kita. Pero alam mo yung rule. Meron tayong mga rules na kailangang ipatupad. Kasi, mahal kita, tayo kitang mapahamak. Sabi niya, opo tayo, alam ko naman yun. Okay, so kailangan, bago mag-alas 12, nandito ka na sa bahay. Opo, madaling salita, pumunta siya. Sayaw! Parang kabayo naman natin. Diba? Sayaw siya. Yeah! Tingin siya doon sa orasan. Okay, alas 11, may 2 oras pa. Inom sila. Sayaw. Ay hindi, 1 oras na lang pala. No? Hanggang sa 11:30, okay, may 30 minutes pa. Sayaw, Hanggang sa 5 minutes na lang, okay, may 5 minutes pa. Hanggang sa hindi niya na malayo yung oras, napasarap siya, sayaw, medyo nalasing na siya. Hanggang alas 2 na. Naku, alas 2 na. Ngayon, time to go home. Okay, parang nakaka-relate si Then, uwi siya. Kita niya, dahan-dahan siya. Kita niya, madilim ang bahay. May rules ang bahay. May rules yung tatay niya. And nag-agree sila. Sabi niya, pagdating niya doon, tulog na nga talaga si tatay. Tingin siyang ganyan. Takot siya sa dilim. Ayun, takot siya. Madilim na madilim yung yung paligid. Malamig, parang winter ata. Ate Arlene. So, ibig sabihin, kumatok siya. Tak. Walang bumubukas. Nako. Talagang tulog na si tatay. At hindi niya ako mahal. Kasi hahayaan niya akong matutulog dito sa labas. Napakalamig, takot siya. Ngayon, tinignan yung paligid niya para bang may tumutunog. Ganon. Mas lalo siyang natakot. Tingin siya ulit, kumatok siya. Wala pa rin. Hanggang sa umupo siya sa tabi. Natakot. Ang rules nila, pag lumampas ng alas 12, hindi na siya pagbubuksan. Sa labas siya matutulog. May rules. Tama po ba? At nag-agree sila. Alam niya yan. So, ibig sabihin, ilang oras na siyang naghihintay, hindi siya pinagbuksan ng kanyang tatay, doon siya sa labas matutulog. Kailangan na lang irespeto yung agreement na yan. Pero hindi ibig sabihin na hindi siya mahal ng kanyang tatay. Amen po ba? Pero nung time na siya po ay sobrang hirap na. At, alam niyo po ba, nagmamasid pala ang kanyang tatay sa nangyayari sa kanya. Sobrang hirap na siya, nasa gitna ng kadiliman, nasa gitna ng dilim, at nilalamig at walang mapuntahang iba. Nakita siya ng kanyang tatay. Biglang bumukas yung pinto. Parang eroplano naman yun, hindi ata bumukas yung pinto. Alam niyo po, nakita niya merong papalapit. Yung tatay niya. Lapit sa kanya, merong daladalang
Walahan nyo kung ano yung dala-dala niya. Kumot. Meron siyang dalang kumot, meron siyang dalang banig. Ano yung rules nila? Sa labas matutulog. Sabi ng tatay niya, "Nak, alam mo naman na sa simula pa na kailangan nating irespeto ang rules natin dito sa bahay." Nag-agree tayo dyan. Opo, tatay. Naiintindihan ko po. Amen po ba? Pero, sabi ng tatay niya, wala tayong agreement na kapag na-late ka ng uwi, ay matutulog tayong dalawa dito sa labas. So, ito yung kumot, ito yung unan, matutulog tayong dalawa dito sa labas. Sasamahan kita sa kadiliman ng iyong buhay. Amen po ba? Amen? Amen po ba? Hindi man perpekto yung pagkakakwento ko, pero alam niyo po, if you're going to understand, analyze, dumarating yung time na sobrang napakadilim ng buhay natin. Dami nating mga pagkukulang sa Panginoon. On and off ang ating mga pananampalataya. Pero niyo po si Lord, nariyan lang siya. Handang i-apply ang kanyang grasya para sa ating lahat. Sa mga panahon na sobrang hirap tayo at sobrang napakadilim ng ating buhay, remember that the Lord is always there to protect us, to accept us, and to love us. Amen po ba? Palapakan natin ng Panginoon. 1 Peter chapter 5, verse 10. And the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, ang sabi niya doon, will Himself restore you and make you stronger and firm and steadfast. Yan ang ating dakilang Diyos. Amen po ba? Amen? And the last one, grace enables us to become more fruitful, not for us, but for His glory. Amen po ba? For His glory. Kaya sabi ni Paul dito, di ba? Sa verse 15, I work harder. Okay? I work harder. Kasi naiintindihan niya na yung pangalawang pagkakataon na ibinigay sa kanya ng Panginoon to be changed and to be His apostle, no, bilang isang lingkod niya, naiintindihan niya that God is what? Expecting him to do more for His glory. So, ibig sabihin, tayong lahat na nandito ngayon, pagkakataon na ibinigay sa atin ng Diyos na maglingkod, pagkakataon na ibinigay sa atin ng Panginoon upang maging fruitful. And that's why, wala po tayong, hindi dapat nagsisimba lang tayo. May mga sinasabi lang, simbawe. No? Simbawe. Ang gusto po natin, ang prayer natin, hindi lang kayo nagsisimba para umuwi. Amen po ba? Anong ibig sabihin? Magsisimba kayo because you want to be a blessing to this church. Amen po ba? You are going to serve the church. You are going to serve the Lord because the Lord is expecting you to bring souls, to be an inspiration to others, to be a blessing to others, para makita ng mga iba that there is Lord. Kaya niyang baguhin, kaya niyang ayusin yung buhay natin. Kaya niyang baguhin yung buhay mo. Philippians chapter 2 verse 13. Sabi doon, for it is God who works in you to will and to act according to His purpose. Ang pagkilos ng Diyos ay isang paraan upang maipakita niya sa atin na merong kang halaga. Amen po ba? Merong purpose ang buhay mo. Merong kang direksyon.
Merong gustong maranasan ng Panginoon sa buhay mo na kung saan hindi mo naranasan before. And if you will go to surrender your life, giving everything to Him, you will experience breakthrough. Breakthrough that will give glory upon the name of the Lord. Sa lahat ng mga katagumpayan natin sa buhay, isa lang naman ang purpose niyan. Ang purpose is that to give glory upon the name of the Lord. Amen po ba? Sa mga bagay na kung saan ginagawa natin, remember, nagagawa natin yan because of the grace of God, because of the energy that God is giving us. Sa lahat ng ating mga paggawa, pagkilos, tatandaan natin that the Lord empowers us. Sa lahat ng ating mga paglakad sa buhay, the Lord gives His grace upon us. Kaya nga, kung meron po tayong pagsunod, plus yung biyaya ng Diyos, ang resulta nito ay isang supernatural things na kung saan hindi mo pa nararanasan. Once again, mga kapatid, dumating yung time. We rise because grace goes before us, work in us, and fight for us. Darating yung time, marirealize natin, mga kapatid, na kung saan, kung anong meron ka ngayon, kung nasaan ka ngayon, because once upon a time, there is God na kung saan ipinaglaban ka sa kabila ng mga naranasan mo sa buhay. Amen po ba? Naniniwala ba kayo doon na ipinaglaban kayo ng Diyos? Ipinaglaban ka niya? Amen po ba? Hindi naman natin deserve ito, pero dahil mahal tayo ng Panginoon, patuloy po niya tayong pinaglalaban. Amen. Amen. Palapakan natin ng Panginoon. Kaya I would like to remind myself, if you are rising today, kapag umaayos yung buhay natin, ulitin ko, it is by the grace of God. Kapag tayo patuloy na nagsusurvive, it is because of the grace of God. Kapag tayo po ay patuloy na tumatayo, nakatayo at patuloy na lumalaban, it is not because of your might, but because of the grace of God. Ulitin ko, wala po tayong may paglayabang. Leaders, and if you will fulfill your calling, lahat tayo dito may mga calling, it is because grace sustains us from the beginning, and I do believe unto the end, patuloy po tayong ipaglalaban ng Panginoon. At ito yung isinisigaw ni Pablo. Kung ano ako ngayon, it is because by the grace of God, I am what I am. Pwede ba nating isigaw? Lord, kung ano ko ngayon, it is because of your grace. It is because of your grace. It is because of your grace. Salamat po, dakilang Diyos. Pwede ba tayong lahat tumayo? Can you bow your head? Nating yuko ang ating mga ulo. Pikit natin ang ating mga mata. Huwag mong isipin yung katabi mo. Lapit tayo sa Panginoon. Lapit tayo sa Kanya. Lord, wala naman kami may pagmamalaki sa iyo. In fact, kung ano pong meron po kami ngayon, bigay niyo. Yung situation namin, dito kami sa Korea, Lord, dahil sa iyo. Dahil sa iyo. Aming dakilang Diyos, hindi po aksidente, Panginoon, ito po yung mensahe for today. Meron kang gustong sabihin sa amin. Meron kang gustong ituro sa amin. You're so amazing. Sa kabila, Panginoon, ng mga pagkukulang namin sa iyo, patuloy mong sinasabi, you love us. You love me. Mahal mo po ako, Panginoon. You love me so much. Thank you for the grace. We don't deserve this, oh God.
Hindi namin deserve, Panginoon. Pero dito po kami ngayon. Patuloy, Lord, nangiyayakap, inuunawa, minamahal, pinagpapala. Salamat po, aming totoong Ama. Thank you, Lord. Salamat po. Thank you, Lord. Sige po, pasalamatan mo ang dakilang Diyos na nagbigay sa iyo ng magagandang pagkakataon. Thank Him. Thank Him. I-acknowledge mo that what you have comes from Him. I-acknowledge mo that where you are right now, anuman estado ng buhay mo, it's because of Him. It's because of Him. Yes, Lord. Sige po, buksan natin ang ating mga bibig. Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, patuloy, Panginoon, na pinapanalangin po natin aming po mga sarili. Gamitin niyo po kami, Panginoon. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin, O Diyos, according to your purpose. Kung ano yung purpose, Panginoon, ng buhay namin, Lord, magbigay po ng kapurihan sa inyo pong pangalan. Hindi kami ang may taas, aming dakilang Diyos. Walang sino man ang may taas, Panginoon, sa magagandang bagay na ibinibigay niyo po sa amin, O Diyos. Ikaw lamang, aming Jesus. Ikaw lamang. Wala na po dito. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Sige po, isigaw natin sa Panginoon. Sasalamatan, pupurihin ang iyong pangalan namin, dakilang Diyos. Ang aming itinataas, pinapasalamatan ka namin, O Diyos. Dakila ka. Yes, Lord. Wala na kong iba, Panginoon. Ikaw lamang. Yes, Lord. Pasasalamatan, pupurihin ang iyong pangalan mo lamang. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, God. One more time, sabihin natin. Pasasalamatan, pupurihin ang iyong pangalan, magpakailanman. Dakila ka, O Jesus, pag-ibig mo ay walang katulad. Pasasalamatan, pupurihin ka ang iyong pangalan. Dakila ka, pag-ibig mo ay walang walang katulad. Ika'y parang alam. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, dakilang Diyos. We love you, Lord. Salamat po, aming totoong tatay. Ikaw ang aming totoong tatay. Ikaw lamang ang aming dakilang. Ikaw lamang. Ikaw lamang. Ikaw po ang aming takbuhan. Ikaw, Panginoon, ang aming pag-asa. Ikaw lamang ang aming dakilang. Yes, Lord, palampakan natin ang ating dakilang Diyos. Yes, we give glory, Father God, unto your name alone. Yes, Lord, sa iyo lamang ang aming dakilang Diyos. Aming Jesus. Bless your name, O God. Bless your name.